Magandang umaga sa inyo mga kamarino at sa pamilya ng ating mga kamarino. Good morning sa iyo, Admiral. And good morning to you, my beautiful partner. Yan, na-press tayong white. Puting-puti. Okay. Ang tanong ko kay Admiral, paano ang Saturday ng ating mga kamarino sa dagat? Naku, walang Saturday, walang Sunday sa dagat. Ganon? Pag underway kayo, nag-duty ka. So, walang day off sa dagat? Meron sa gabi. Really? So parang ganun ba yun, Admiral, na wala kang karelyebo sa dagat? Meron. Pag ikaw ay... Nagro-rotate naman kayo. Merong 12 by 12, 12 hours, 12 hours. Meron namang 8 hours, 3 times a day. 3 times a day. Yun. So ganun yung mga rotation. So, 2 or 3 grupo sila na nagro-rotate. Tuloy-tuloy yun. Kasi pag tumatakbo yung barko, hindi titigil pag Sabado. O hindi rin titigil pag Linggo. Kailangan makarating sa port dahil yung dalang kargada ay mahalaga. Pero alam mo, Admiral, may quote ako na alam kong baon-baon ka. Quote ko na baon-baon mo. Sige. So sasabihin mo na yung quote na yan. Ano nga ba yan? Ang quote natin po ngayong Linggo ay galing kay Mark Twain. O yun, famous yan si Mark Twain. Mark Twain? Philosopher yan. O philosopher. Pwede sa dalawa. Okay, sige. And I quote, "The secret of getting ahead is getting started." Unquote. Ganda. Oo. Explain mo ulit. Ang ibig sabihin, kung gusto mo mauna, abay, bumangon ka dyan. Humakbang ka na. Get started. Kasi you will never get ahead kung nakaupo. Laging ganon. Kung tatamad-tamad ka, walang mangyayari sa'yo. Yun lang yun, di ba? Ba't nga ba laging ganon ang sinasabi natin, Admiral? Bawal ang tamad, bawal ang hindi nagtatrabaho, bawal talaga yung very, very complacent, no? Yes, kasi nga dito sa ating mundo, lalo na sa maritima, hindi ka pwedeng complacent. Kailangan palaging thinking ahead ka. Correct. Nag-iisip ka palagi. Kasi dapat ready ka eh. Tinatawag na agile. Pwede ka maging flexible agad kung ano mangyari. Kaya dapat nakahanda ka. Ganyan sa barko. Kaya yan ang natututunan, yan ang palagi nating tinuturo sa ating mga kadete, sa ating mga pinuno na dapat nakahanda kayo, nag-iisip kayo palagi. Talaga mang tagaktak pawis, dugo at pawis talaga literal minsan, di ba? Na pinaghihirapan nila yung kanilang edukasyon at ngayon ay naging very, very successful na sila sa kanilang mga larangan. Diyan lamang kayo, di ba? Oo, diyan lang kayo mga kamarino. All aboard dito sa Yan ang Marino. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Isang maulan na pagsalubong ang bumati sa mga bagong probationary midshipmen at midshipwomen ng Class of 2029 ng Maritime Academy of Asia and the Pacific sa kanilang reception ceremony noong June 23, 2025. Sa umaabot na 9,000 aplikante noong 2025 entrance examinations, halos 7% o 571 plebe lamang ang nakapasa at ngayon ay bumubuo sa MAA Probationary Class of 2029. Ito ay kinabibilangan ng 559 na kalalakihan at 32 kababaihan. Ito na ang batch na may pinakamalaking bilang ng probationary midshipmen at midshipwomen. You're about to experience your indoctrination and orientation phase, and this is going to test you in every way. You may enter today as probationary midshipmen, but I look forward to the day when you march as full-fledged leaders of the seas. Mabuhay ang Class 2029! Mabuhay tayong lahat! Ang reception ceremony ay kabilang sa 32-day IOP at RAMP o Incorporation or Orientation Program at Refresher and Academic Monitoring Program.
Ito ang unang hakbang na kailangan pagdaanan ng mga plebe bago sila formal na maituring na kadete ng MAAP. Sa loob ng 32-day IOP at ramp, mapag-aaralan ng mga plebe ang kalakaran ng buhay kadete sa MAAP, gaya na lamang ng semi-regimented training at ang pagsasailalim sa mga academic refresher courses. Sa kanilang mga unang yapak sa paaralan bilang mga probationary midshipmen at midshipwomen ng MAAP, nanaig ang pinaghalong kaba, excitement at determinasyon sa mga plebeng tinanggap ang hamon ng pag-aaral sa MAAP. From Tupi, South Cotabato, masaya po na kinakabahan. From Puerto Princesa, Palawan po. Masaya po, at the same time kinakabahan po. Siyempre, first time. From General Santos City, South Cot. Nervous and excitement po, pero kaya lang kaya. I'm from Northern Samar. Excited kasi makakapasok na ako sa college. Makakapasok na ako dito. Matutupad ko na yung mga pangarap ko. At lonely kasi malalay ako sa pamilya ko, pero okay lang po. Hi, I'm Jairus Mercado from the land of Dreamweavers, South Cotabato, Tupi. Medyo kinakabahan, ma'am, pero excited at enjoy na lang. I'm from Tawi-Tawi. Medyo kinakabahan, at the same time, I am excited to be part of the academy. Iba't ibang pamamaraan naman ang ginawa ng mga bagong plebe upang paghandaan ang pagpasok nila dito. 2 months training, physically and mentally. Parang prepare ko na lang po yung sarili ko na expect the worst and syempre, enjoy na lang din po. Especially yung emotional ko po, ma'am. Pray po always na makaya ko po dito, especially na malayo po sa amin. So, expect the unexpected. Prepare po, nag-pray po ako araw-araw para malampasan ko ang mga challenges na nandito kami sa loob. At para sa karamihan ng mga plebe, ang kanilang mga kanya-kanyang pangarap para sa kinabukasan ang nag-udyok sa kanila na tahakin ang pagmamarino at piliin ang MAAP. Nag-decide po ako kasi gusto ko pong may magandang future and gusto ko pong makatulong sa mga magulang ko. For the future po, ma'am, and kasi ito lang po yung way para makaahon po kami sa hirap. Para sa future, ma'am, at sa family, para makatulong sa kanila. Kasi po insured na po ang future namin dito dahil ako po ang pinakauna sa aming pamilya na maging safer. Simula po pagkabata, yun na po yung gusto ko eh. Kaya po, mas pinili ko pong mag-aral po dito. Kasi po yung MAAP po yung may in-offer na libreng tuition pagdating po ng ilang years. 4 years po kasi yun eh. Kaya po mas pinili ko po dito. Nang tanungin namin ang mga nakapanayam na kadete kung kakayanin ang 32-day IOP, ang sagot nila ay, Opo, ready po. Kakayanin, ma'am, kasi kaya nga ng iba, kaya nga ng babae, tayo pa kaya na lalaki. Yes, ma'am. Kayang-kaya po. Kayanin. Yes, ma'am. Kayang-kaya, ma'am. ilan sa mga naging kaganapan noong reception ceremony ang medical screening at registration, kasunod ang mandatory haircut. For my family and my loved ones, yes ma'am, it's just hair and dirt. Kasabay rin ng pagpatak ng ulan sa MAAP ang buhos ng suporta mula sa kanilang mga minamahal sa buhay. Naging puno ng emosyon ang parade grounds ng MAAP sa pagbibigay ng pagkakataong makapiling ang mga kapamilya bago sila mahiwalay sa loob ng 32 araw. Ako po ang mother ni Jenmark Casañada. Ako po si Grace Casañada, galing ng Ternate, Cavite. Malungkot siyempre kasi nag-iisang lalaki yun sa buhay ko eh. At saka mahal na mahal ko yung anak ko, ngayon lang kami magkakalayo. Ay, siyempre, halo pong kaba. Sobra. Kaya lang, dahil sa pangarap niya yan, tiisin niya, kaya yan. Basta awa ng Diyos. Galing po kami sa Batangas, Santo Tomas. Malulungkot pero masaya kasi natupad yung pangarap niya makapasok dito. Medyo malungkot na masaya kasi excited yung anak ko na makapasok ng MAAP. Bakit niyo po sinuportahan yung pag-marino ng anak niyo? Kasi yun ang gusto niya, pangarap niya. Gusto niya
magiging seaman. Kasunod naman nito ang marahil isa sa mga tradisyon na ginaganap tuwing reception ceremony, ang unang pagsabak ng mga plebe sa semi-regimented physical training. Dito ay nasubukan ang katibayan ng kanilang puso at disiplina sa sarili. Tambagan mo naman! Bagamat mahirap at malayo sa piling ng mga pamilya, hindi nag-iisa ang mga plebe sa kanilang paglalakbay. Sapagkat bitbit nila ang tiwala ng mga mahal sa buhay, nakakayanin nila ang paglalakbay bilang isang kadete sa MAAP. Makarating sana sa iyo, Jenmark, yung mainit kong pagmamahal kahit basang-basa na po siya ng ulan. Mahal na mahal ko talaga. Ayoko nga sanang hiwalayan, doon muna ako sa gilid hanggang hindi pa pwede. Sa lahat ng mga estudyante, sa lahat ng kadete na papasok, galingan lang po, walang susuko, walang kabitenyong bumibitiw, wag bibitaw. Okay, nak, ganito lang nak. Tulad ngayon umuulan, balang araw, aaraw din yan. So may pag-asa tayo, kaya pagbuti mo. Anak, good luck. Diyan na siya. Step 1 na yan, tuloy-tuloy niya para sa pangarap niya sa kinabukasan niya. Ako po si Zilmar Faunilian from Lambayang Sultan Kudarat po kami. Ang mensahe ko lang po is good health palagi, kakayanin, huwag mag-quit kasi quitter never wins and the winner never quits. Yun lang po, ang Panginoon lang po ang gagabay sa kanya palagi. My message to them, ma'am, is mag-iingat sila palagi, ma'am. Huwag sila mag-alala sa akin kasi okay lang po ako dito. Kakayanin ko po lahat kahit anong paghihirap dito. Basta para po sa kanila. Kami na pong bala dito, kayo na pong bala dyan sa labas. Huwag po kayong mag-alala dito sa amin sa loob. Ama, nagsukulat tawang kalasan taga. Mahal na mahal ko kayo. Salamat sa tulong sa pagpapunta sa akin sa Maritime Academy. Forge through the hardships at tibayan ang loob. Huwag susuko, lalaban lamang. Patuloy lang ang pagpupursigi para sa pangarap, future cadets of MAAP Class of 2029. Yara Marino! Yara Marino! Sa pagbabalik ng aming programa, hatid na tulong ng Slop Chest para sa mga miyembro ng AMASUP. Paano nga ba nila ipinapatupad? Alamin yan dito lamang sa Yan ang Marino. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermall. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMASUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Sa kaalaman ng mga marino on board ang salitang slop chest. Dahil sa oras ng mga pangangailangan, ito ay nagsisilbing shipboard commissary o outlet sa mga barko na maaaring pagbilhan ng mga marino ng iba't ibang probisyon tulad na lamang ng pagkain, damit o iba pang personal items. Mula rito ay nakita ng AMASUP sa pamamagitan ni Yumaong Captain Gregorio S. Oca ang kahalagahan ng pagkakaroon ng ganitong klase ng serbisyo para sa kanilang mga miyembro. Dito nagbunga ang
AMOSoup Stop Chest. Ang slab chest po kasi ay basically ginawa ni Captain Oka para maservisyohan ng mga importanteng pangangailangan ng ating mga miyembro sa kanilang bahay sa mga presyong mas mura o mas mababa kumpara sa ating mga nakikita o napupuntahan mga grocery store. Ang mga pwedeng bilhin dito sa ating slab chest ay mga basic grocery na yung usual na nakikita sa mga regular supermarket like rice, mga sugar, canned goods, mga basic household commodities. And meron din po kaming appliances na isiniserve sa inyo. Pwede nyong i-request sa slab chest sa pamamagitan ng installment basis na wala pong interest. Ang pwede pong mag-avail ng ating slab chest benefits ay ang ating mga active member, yung mga seaman or membro na pasakay na ng barko. At kung sila naman ay kasalukuyang nasa barko, pwede po nilang i-designate kung sino yung any beneficiary na gustong i-designate as alati ng ating membro. Taong 1983 nagsimula ang pagkakaroon ng AMOSoup Stop Chest sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang maliit na grocery store sa dating AMOSoup Seaman Center building sa Manila. Manual encoding pa ang gamit noon kung saan kailangan pa isulat ng miyembro o dependent ang nais bilhin at saka tutulungan ng assigned staff ang miyembro o dependent sa pamimili. Higit na 42 taon ang nakalilipas mula sa pagiging isang munting grocery store sa Maynila ay mas marami ng miyembro at dependent ang napagsaserbisyohan ngayon ng AMOSoup Stop Chest mula sa Maynila, Cebu, Iloilo, Davao at Bacolod. Pupunta lang po kayo sa ating opisina sa Slab Chest Store at kung kayo ay paalis na 3 to 5 days before ng pag-alis nyo at i-present nyo lang po sa verification area ang mga kailangan requirements kagaya ng allotment slip, employment contract, and AMOSoup ID. At iyon po ay i-verify sa designated manning agency at kung qualified kayo na mag-avail, okay ang record nyo sa amin, pwede na kayong i-allow to purchase ng slab chest, groceries, and then ang appliances, meron po kayong pipirmahan na application form para malaman namin kung ano po ang gusto nyong i-request na appliances at pwede po iyong i-arrange natin ng home delivery para po mas conveniente sa inyo. Bukas ang AMOSoup Stop Chest sa lahat ng mga bona fide AMOSoup members kung saan ang vessel na kanilang sinasampahan ay may permadong CBA na may stop chest provision. Kailangan lamang tandaan na may credit limit ang bawat miyembro ayon sa kanilang posisyon. Meron po kaming binibigay na credit limit sa bawat miyembro, depende po sa kanilang ranking. Ang mga ratings po, ang credit limit nila sa grocery ay 4,000 pesos and then sa appliances, sa maximum na 6 months, ito ay 24,000 pesos. And then sa petty officer po, ang binibigay namin na credit limit for grocery ay 5,000 pesos. And then sa appliances, sa maximum of 6 months, ito ay 30,000 pesos. And then sa mga officer po, ang kanilang credit limit for grocery ay 6,000 pesos and then 36,000 pesos para sa appliances sa 6 months terms. Hindi na rin pinahirapan ng AMOSoup ang mga miyembro sa billing ng kanilang mga pinimili sa slab chest. Ang slab chest po ay dinideduct through manning agency. So, after mag-avail ng ating miyembro, after a month ay meron kaming arrangement sa mga manning agency na magpo-forward ng billing statement and then i-deduct yun sa kanilang monthly allotment na wala pong interest. Kung ano yung actual nilang pinurchase sa slab chest, yun din po ang mababawa sa kanilang sweldo. Malaki ang naitutulong ng stop chest sa mga miyembro at dependents ng AMOSoup sapagkat sa mga oras na medyo kapos sa budget o di kaya'y hanap lamang talaga ng mga benepisyaryo ang sulit na presyo, nariyan ang slop chest. Ang slop chest ay nabuo na biniswalize ni Captain DSO na sa tingin niya marami rin mga pangangailangan ang pamilya beneficiary ng ating mga membrong seaman
na pwede nilang iwan sa kanilang mga tahanan kung sila ay nasa barko, na wala silang aalalahanin kung sakaling medyo magkaroon ng problema sa kanilang monthly salary. Kaya nagugustuhan ng miyembro na mag-avail sa Slab Chest ay dahil sa ating benepisyo na no interest purchase at Slab Chest. Aside sa ito ay meron pang monthly installment sa appliances, ma-avail nila ito ng walang tubo. Kung ano po yung actual nilang kinuha o pinurchase sa Slab Chest, yun din ang ating sisingilin sa True Manning Agency at yun din ang ibabawa sa kanilang monthly allotment. Ito po ay exclusive na benefit na binibigay na offer ng AMUSUC para sa mga active bona fide member ng AMUSUC and then their beneficiary or family. Mula noon hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagsisikap ng AMSUC upang makapaghatid ng mas pinalawig ng mga programa at serbisyo para sa kapakanan ng mga miyembro nito. Kaya kahit pati sa pagbibigay ng oportunidad na makabili ng basic commodities at appliances sa mas mababang presyo, yan ay maaasahan ng mga miyembro mula sa AMSUC. Sa pagbabalik ng aming programa, tutukan lamang ang aming hatid na maritime updates. Dito lang sa Yan ang Marino. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermall. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUC cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Pagkakaisa ng industriya ng maritima ang pangunahing mensahe na tumampok sa joint event ng ITF, ILO, ICS at IMO noong June 16, 2025 sa London upang pag-usapan ang lumalalang bilang ng mga kaso ng hindi patas na pagtrato sa mga mandaragat sa buong mundo, gaya na lamang ng hindi pagbabayad ng karampatang pasahod sa kanila. Because our challenge today is not to leave still feeling good that we've said all the right things. What are we going to do that are concrete? Because we have seafarers still today and families at home who may even be online watching what we're saying. So I can tell everyone in the room that a lot of work happens not just with the personalities or the organisations here, many other colleagues that actually from the pandemic we shared the problems, and if one of us had a better connection with somebody, we used it. But I do think what we mustn't do is just walk away from this today. This is the start again of this process. We all need to quickly now get together, test some of these ideas, see what we can do to improve, and actually work together to enhance this, to enhance the visibility of this issue. And I think you're right, it's not just about the 25th of June, the Day of the Seafarer, but we should be highlighting these cases week in, week out. Ipinangako naman ni IMO Secretary General Arsenio Dominguez na patuloy na magiging prioridad ng International Maritime Organization ang mga mandaragat sa buong mundo at sila ay bibigyan ng due process at assistance sa mga ganitong kaso ng hindi patas na pagtrato. This portion was brought to you by Pag
Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermall. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Truly inspiring naman yung ating na-feature ngayon, Admiral, di ba? Kahit naman sa ang larangan, meron talagang mga training, meron talagang pinagdadaan ng mga paghihirap dahil ito ang magiging kanilang sandata at kanilang armor pagdating nila sa real world. Correct. Yun ang katotohanan eh. Wala tayong magagawa. Kaysa naman hindi sila handa. At syempre, sana ito ay maging inspirasyon, hindi lamang sa mga MAAP students, kundi sa lahat ng ating mga marinong naglalayan. Correct. Correct. Alam mo, medyo time na. Time na? Okay. Agad-agad. Unfortunately, nandito lang muna ang ating kwentuhan. Ngunit maabutan pa rin kami tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 8:30 sa PTV4 lang po yan. At syempre, mag-subscribe po kayo sa aking channel, my channel, MY, hindi sa inyo, hindi sa kanya, it's mine. Kanya my channel. MY channel po yan para mapanood nyo yung mga past episodes natin, ha? Kaya naman, hanggang sa susunod na Sabado, ito pa rin ang inyong Yanang Marino. But for now, Anchors away. bye everyone! Bye-bye!